shippers! Bakit? Ang podcast na ito ay intended for entertainment purposes only. The views, opinions, and bardahan of the hosts and guests are their very much own. Statements may be subjective, kaya have an open mind and heart sa pakikinig, and also in life, kaya go, go, go! Anything shared within the episode are limited to the information acquired at the time of recording at maaari mabago ito by the time of listening yan. People change, okay? And we learn. Kaya listen with caution because we go all out with our opinions. Tara na! Sakay na and let's hit together in the open seas. Go, go, go! Hoy, ka naman ganyan. Sa mga ulo naman nagbabagong baklita. Sing My Crush, episodes 5 and 6. Letter of Apology na buo. Ayan, hindi ko kaya ano. Hindi niya i-sustain. Letter of Apology na buo. Pero manager na friendzone. Biyan. Heartstopper, Season 2, Episode 3. Tao and Elle nag-date. Pairing sparks na sa mga sinunog na school stuffs. Ang Biyan. galing niya. Only Friends, Episode 2. Sabi nga ni Mew, ano ba, quiet. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Yun. Spice Girls, yes. Ayun lang. Nanood siguro ito ng Dangerous Jessica Soho. Dangerous Romance, Episode 1. Mara Clara, but make it palaban ni baklaan. Oh yes. I Feel You Linger in the Air, Episode 1. Luwaan, sugatan, lunuran, time travelan. Yan, marami pa iba dito sa ating Wave Weekly ng August 14 to August 20, 2023. Kami ang inyong mga lingkod, no? Yes, mga nabakita nagbabaga. Ako si Shipper Rai. Woo, yes, level up. Ako si Shipper Kev. Go, go, go. Ang hirap doon ah. Hindi na kaya. Ako si Shipper VP. Ano Pa yun? The Shippers, yes. Woo, level up na to, yes. Tanggap ko na. Jane. Wanda. Gagawin ba natin yung pong episode ng gano'n? Hindi natin alam. We'll find out. But welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves of the BLCs. So let's get shipping na. Mag-go, go, go na nga tayo with our unang nagbabagang baklita. Dahil Korean ang ating unang nagbabagang baklita para sa linggong ito. Ang Sing My Crush episode 2. Episode 5 pala. Ibaba na natin. Episode 2. Unang-una, tapos ibaba na natin yan. Oo, kasi what happened? Charot. Purong sulong siya, no? To be fair, ang ganda nung kanta, yung latter half, kasi nabuo na siya. Oo, nabuo na niya finally. Sa Burnham Park. Oo. Sa Burnham Park. Hindi, di ba? Parang yan yung point wherein na inaccept na rin ni student na, sige, paninindigan ko na ito. Diba? Oo, paninindigan na niya yung kanta niya, diba? Tapos, parang, nag-jump na ako to episode 6. Kasi yun yung nag-stick sa mind ko. Para ito yung pinanindigan na niya. Pero at the same time, si manager, very, pa din siya. Actually, hindi mo nga mag-gets kasi is he really just being a manager? Is he really just being too friendly? Or, I mean, if I'm in the position of the student, is he just being a manager? Is he just being too friendly? Or does he really, really like me? Kasi to be fair, problema oo, to be fair. Na siya, di ba? Oo naman, pero then again, parang hindi
parang may kulang. Baka ako lang. Oo, yun. Baka ako lang Hindi yun. niya Agree ako tinodo. dyan. Hindi niya sinabi todo na to. Oo, Hindi na to. parang hindi na-layout properly. Ano ba talaga yung nararamdaman niya? Parang, Oo, you like me. Okay, sige, okay, gets. sige. Baka, Pero saan galing yun? Parang penging context bago ko maniwala. oo eh. So dahil lang ba nakita mo ko dati na tumutugtog sa school ng ano? ng Or gitara, is yun na this, yarn? or ngayon mo lang ba siya na-realize? Like after all Oo. this time? Parang, I mean, it's okay if it's Pero bakit something kung like ikaw yung that, ha? singer, hindi ba dapat matutuwa ka kasi nga like mo rin naman yung tao, hindi mo pa lang nasasabi pero sinabi niyang like ka na rin niya. Tapos bakit ang ano mo is ang initial reaction mo is to walk out. hindi, kasi parang jaded na rin siya from the Ayun. past eh. Exactly. Parang pinoprotect niya yung sarili niya. Yung sarili niya. Kasi he doesn't really wanna assume that much. Parang ganun, na parang, okay, wait, sobrang mixed signals and signs naman itong Correct. si kuya. Hindi ko alam if G ba siya for the love, For the diba? reals Go, ba go, to? go ba siya? Or no. Diba? Hindi ka rin talaga sure. To be fair nga naman kasi yung kasi nga para silang diba ni Idol na nanli-lead on in some way. Okay. Nung ano pa sila, nung nagkakaigihan pa sila before nung mga unang episode. Ang ano ko lang, parang I thought enough na yung mga ginawa ni manager dito sa episodes 5 and 6. Kaya ako nalabuan lalo by the end. Nung after niya kausapin si Idol, pagbalik niya, biglang parang, ano sabi parang we'll stay as friends, ba? Oo. Let's just be friends. Ganon. Oo, parang, okay. Let's just To be be fair, friends. malabo din naman si Baram, yung singer. Medyo malabo din naman talaga yung thought process niya na parang, ano bang, bakit? Parang Lupa May tayo, hindi Kylie. Hindi Kylie. Medyo malabo din naman talaga yung thought process niya. Although gets ko nga na parang medyo, hindi naman traumatized, jaded lang, gano'n. Na ano na siya, kumbaga na-desensitize na siya to the kind of romance na in-expect niya from before. So ayaw lang niya siguro mag-jump to conclusions. Pero, yun din parang kulang sa communication yung dalawa. Alam mo yun? Parang mag-usap kayo na masinsinan kasi. Oo. And the fact na lagi sila nag-uusap, no? Hindi nilang pag-usapan yung feelings nila. Let's talk about everything else except a relationship. Ganon. Kaya parang I feel na naging siya, urong-sulong siya. Kasi nga, hindi mo mag-gets kung saan ba to pupunta, diba? And, ano nga bang mangyayari? Magre-revenge ba si teacher? Dahil, ito na yung nalaman, diba? Nalaman na parang kinopya niya nga. Oo. Pinatsupuera na siya nung group niya. Pinatabi dyan. Nakapal ng mukha ng groupmate niya, hindi man sila marunong sumayaw. Tapos yun ito aalisin. Kayo yung diba? magre-rehearse? Ganun lang yung rehearse, di pa nila masabay yung tatlo. Kahit na nasa background na. Pa rin sabay. I can't with them. Yeah. But saan hindi ko alam. I don't know. Well, yun, parang walang masyadong progress, no? Parang medyo, here we are again. Parang bumalik siya to the feelings of the first few episodes. The feeling of uncertainty between them na parang siguro at some point sana nagkaroon ng progression. Like sino yung si Farmer tsaka si anong series yun? Si Love Tractor. Love Tractor. Ayun, kahit papaano, 'di ba, na ang daming madaldal talaga silang dalawa. Madaldal talaga si Farmer. Pero at least there is a progression kung bakit siya na in love, 'di ba? Doon sa guy na parang okay, dahil newbie siya, and then nagkaroon ng processing in terms of how the emotion started or how the feeling started, 'di ba? Na parang he started to care sa kanya, tapos nagkakaroon ng selosan. Ito kasi parang very linear, I guess, the characters or how
everything progressed, it's not progressing. Kasi nga, Oo, linya eh. parang Kasi nga, linya all eh. Paano siya throughout, nag-progress? all throughout Yun. vague lahat. Vague All lahat. throughout vague lahat. Hindi siya, hindi siya clear. Malamang. Vague nga. vague nga eh. Vague. Hindi siya pointed, 'di ba, in terms of Mm. on where they are as a couple. Yun lang. I think Oo. doon lang din nga ako naguguluhan. Kasi parang we're very clear naman na on how they feel about each other. Sure, given. Gusto nila isa't isa. Pero bakit? And bakit nila dinideny yung each other of that? Hindi natin alam. I think Alam, more of Kebs na ako sa kung bakit mo gusto eh. Yun na lang eh. Doon sa bakit mo dinedeny. dinedeny. Kasi Yun, mas, same. Actually. yung mas feel ko mas may reason mas madaling i-clarify yung reason ng pag-deny kaysa sa feelings kung bakit. Baka usually naman pag nagkakagusto ka, hindi mo alam kung bakit mo gusto kasi basta gusto mo lang. It just happens eh. Sometimes. Oo. Tama, bakit mo i-deny? Girl, bakit? Meron bang magulang na homophobic? Wala naman. Oo, wala Diba, namang pumipigil sa may inyo. cultural, may Deny. cultural, Don't tell a cultural, lie. don't. Ano yun? Ano kanta yun? Wag mo akong i-deny. Stupid love. Don't tell a lie. Sorry, nasa Rupaway pa rin ako. Hindi ako makalipat ng Salbakuta eh. So, Go. so yun na yun nga. Oo, yun lang. Makalabo. I guess one more week for us to kind of find out where it's really going. Well, they only have one more week. They only have one more totoo week. ba? 2 more episodes. Oo. 2 more episodes na lang. 8 lang. At least sa atin. Oo. Pero dito na sila magkikiss, I'm sure. Kasi nakita ko na sa mga clips. Sana naman. Ay, okay, na-spoil ka na pala. Well, it will happen. Eventually. Well, hindi ako masyado nagbababad sa social kasi. So parang, luckily wala pa ako naabutan na spoiler. Ito, send ko link. Thank you Salamat. Yan. But sige, let's see next week. Finale week for us. Para sa sana mag-level up na siya. Itodo na nila yan. Todo kasi na lasa nila yan. Tama. Sayang eh. Pero I doubt na meron pa ito todo to. Kasi yung sukdulan mo ng tawag doon, ng conflict, yun na. Yun na. Yun na. Okay lang. So, baka parang yung payoff hindi ganun ka saya. Kasi hindi rin naman. Well, we'll see. Yeah. But anyway, okay. Next natin na nagbabagang baklita ang Heartstopper. Season 2, Episode 3. Na by the way, napaisip ako, di ba? Heartstopper. Paano kung Heartstopper siya? Kevin, sagutin mo nga. Trivial question, I know. Actually, kayo na sumagot niyan next week kasi yun yung lalagay ko dun sa question. Hindi. Heartstopper ba to? Heartstopper or Heartstopper? Heartstopper? Oo. Tama. Bigyan mo ka idea. Anyway, ayan, Episode 3. Pasa natin sa listeners. Yung sakit. Ang cute ni tao. Pagupit. Oo. Tapos, ang nagustuhan ko dito actually, hindi masyado. Medyo na-awkwardan lang talaga ako. Well, yun naman talaga yung point doon sa date ni na tao sa kanina El. Ang natuwa ako doon sa subtle na pag-out ni coach sa sa rugby. Okay, totoo yun. Ang pangalan niya, Sarah, di ba? Coach Sarah. Partner niya tingin. Totoo? Hindi. Coach Singh. It's defeatist all over again. Coach Singh. Tapos kasi nga nahuli niyang naglalaplapan sina Nex at sina Charlie bilang mga malilibog na bata. Tapos tapos pinatawag niya si Charlie na ang build up baka pagalitan siya sa pagiging bakla niya. Tapos parang sinabi niya parang yan ba yung dahilan kung bakit dumidistansya ka sa sa mga ka-teammates mo, ganyan. Tapos kwento niya yung sarili niyang story kung paano na-meet yung asawa niya.
asawa niyang Girlaloo, na sa Si, sa sports din. si Charlie ba, di ba si Nick? Si Nick pala, sorry, Si si Nick. Nick. Oo, si Nick. Tapos yun. Yun yung isa ko nagustuhan na Tapos, ano pa ba? Nagustuhan ko dito. Yung, kasi i-build up kasi yung dalawang pang teachers. Si Mr. Farouk saka si Mr. Ajay. So yun, nagkaroon na sila ng meet cute sa sa France. Yung meeting nila. Meeting sa gymnasium. Oo. Pero ang cute ni Mr. Farouk. True. Tapos, ito ata yung episode na diba? Na nag-try nga mag-date si Elle tsaka si Tao, diba? Yun nga yung headline eh. Oo. Balik ko lang yun ako sa... Huwag mo tanggalin, VP. Girl, kasi 2 beses sila nag-date. Well, yes. Oo naman. But syempre kasi ito yung unang-una na parang pressured na pressured si si Tao kasi nga dito kakaamin lang niya yung feelings niya, and then parang nararatel siya paano bang perfect date ganyan for for Elle ganyan. Tapos siya kina humingi siya ng advice kina Isaac sa kina Charlie na hindi naman niya bet yung mga sinasabi. Parang beach masyadong beach. Yoko nun. Sabi ni Tao. Tapos parang sabi naman ni Isaac, libro na lang. Parang libro. Yoko din. So, nauwi siya sa sinehan. Ganyan. Tapos yun, sobrang parang train wreck siya. Na mabagal. Kasi ang nangyayari was the movie na pinili ni Tao is movie na gusto ni Elle. Hindi niya gusto. So parang hindi lang yun. Parang hindi lang sa gusto ni Elle. Alam ni Elle na ayaw ni Tao. Okay, diba at the end of that date, sinabi niya na parang, bakit ka pumili ng movie na alam kong ayaw mo? Dapat pag nagde-date tayo, dapat pareho natin siyang gusto, which makes sense. And actually, ang ganda nung I think ang ganda nung progression of feelings kasi nga there's this awkwardness, diba? Parang yun yung fear nila ever since na baka as friends, baka masira yung friendship pag naging kami or pag nag-date kami. So, ano paniniwala niyo sa ganun? May experience ba kayong naka-jowa niyo yung best friend niyo? Ay, hindi. Wala. Ako rin. Wala. Parang hindi kasi inisip ko nga parang mag-iiba kasi na level yung friendship ninyo. Tapos parang mag-iiba yung dynamic fear, kasi talaga. Oo, and then yung fear na kapag hindi nag-work yung isa, sobrang mabubuwag lahat. Oo. Ako I stand by that kasi parang I feel like kung friends kayo and you already have like a good foundation as friends, if you do try it out, medyo kailangan sure kayo sa kung saan nyo siya dadalhin. And then sure din kayo if it doesn't work out, may friendship nga ba kayong babalikan. Kasi parang I feel like it's a step in a different direction talaga. As in, medyo magbabago. Para mas depende naman sa kung paano kayo mabubuwag. Paano kung cheating? O di talaga ibubuwag mo yung friendship. Oo, naman. But, yun nga parang it's a risk na not a lot of people are willing to take, or at least like, yun yung experience ko. And it comes with a level of maturity, I guess. Kasi you have to understand that there are consequences going into it diba? Na parang hindi lang hindi lang kayong dalawa yung maapektuhan but also the people around you. Yeah. Like bagay. Saka I feel like yung comfort level ng taong nasa relationship ka with versus kaibigan mo, kahit gaano ka-intimate na friend yan, medyo iba yung pagkakakilala nyo sa isa't isa. Iba yung context ng relationship. So, I feel like it's not going to be the same lang. Parang sure, it's nice. Tao sa Kael.
Yun yung advice. Charot. Oo, yung advice na. But medyo mula sa awkward na day, parang nauwi pa sa sa medyo di pagkakaintindihan kasi lumabas yung pagkaselos ni pagkaselos or yung fear Ni of Tao. abandonment. Abandonment Abandonment issue issue. ni Tao kasi nandun doon sa party sa woods yung yung mga bagong friends ni Elle. Tas parang ang dating kay Tao, iiwan na siya. Which I think is a very valid naman. Sa valid feeling Fear. to have. Oo. Fear. Na hindi lang niya ma-address ng maayos pa kasi yun nga. I think She it has takes time. feelings. It takes time to process those things, Oo especially naman. if may mawawala, diba? Physically, Mm-mm. not necessarily emotionally, but physically, it will have an effect in your life. Kaya kaya nga parang dito medyo naisip kay Tao. Pero kay Ray Ako ako. rin. I mean, process niya yun eh. Gets naman kasi bakit niya na-feel yun eh. Pero hindi siya desirable. True. I guess. Tapos ito dito din lumabas yung diba? Yung kay Nick naman siya kay Charlie. Yung sa kanilang dalawa na si Nick talaga nagsa-struggle siya in coming out. He really wants to tell his friends about them, pero hirap pa rin siya. And I think dito na nauungkat yung problem with Charlie. Di ba ito yung nagkasakit na parang tama ba? Hindi, si Nick yung nagkasakit. Si Nick pala parang hindi niya nahilo. medyo parang naramdaman niya ba yun? Parang gano'n. Oo. Ba't nga ba siya nahilo? Yun nga hindi ko rin maalala. Dahil siya dahil na parang naarawan. Parang ginabilan sa araw. Oo, parang gano'n ata. Or hindi ko alam. O basta yun, medyo hindi na maganda yung pakiramdam ni Nick going into that party. Tapos dami-daming tao, tapos yung ganyan. So hinatid siya ni Charlie pa uwi. Tapos yun, nagkadol-kadol lang sila sa sa kama. Ang sweet ng mga ganong moments nila. Totoo, kahit na-grounded siya dyan. Hindi na. Natapos na. Napasa na niya kasi yung niya, yung kanyang essay. 5 minutes bago ang deadline. Proud na proud pa siya doon. Parang girl. Yeah. Aral-aral. I think it's this episode is a jump off point for the next episode, which the next 2 episodes na parang super fun. Actually, yun yung parang medyo lull pa dito and then parang more labas-labas lang ng mga problems. Naiingit ako parehas kayo kumakain, mga late. Anyway, yun. Yun lang po. Yun lang yung nangyari sa Heartstopper. Actually, yung concern ko sa Heartstopper, baka next week ko na i-bring up. Kasi I wanna know, hindi ko pa siya pinapanood forward eh. So I wanna know muna how it turns out. Bago ko so ano yung tanong mo? Kung legit reklamo ba siya or yun lang talaga yung pacing ng show. Hindi, sasabihin namin kung legit yung reklamo mo or hindi. Hindi, kasi I feel like yung first 3 episodes, hindi. Ano ba sa first 3 episodes? Yun nga, parang feeling ko, ang bagal ng pacing niya, na medyo malawak yung nilalatag niya. Ha? Ako, yun, more malawak. More malawak than mabagal. It's not step by step kind of bagal. It's parang just that parang ang dami niya nilalatag pa. Yes. I'm not sure if may pagdadalhan ba yun lahat. Meron naman. Yun yung hindi ako sure sa kanya. Meron naman. Pero gets ko yung sinasabi mo, baka it's not bagal but more of gets ko yung bagal eh. Hindi, unti-unti. Parang lahat ng lahat ng naging aspects, unti-unti. Nag-focus to one person. Ito muna yung kwento niya. Another person. Ito muna yung kwento niya. Another. Ganyan, diba? Parang, and then, what's happening within the group. Ganun din yung, So, more of malawak nga siya. Diba? Kaya feeling mo parang mabagal dahil iniisa-isa naman niya na
Actually, medyo dun nga yung first 3 episodes parang, "Hala, saan 'to papunta?" Parang ang Ang dami daming ng nangyayari, problema. oo, Dami. pero Kasi even the next few episodes, although may mga bits and pieces na parang, "Okay, check, tapos na 'yan." 'Di ba? Okay, check, game, tapos No, na. kasi I feel like may ano Ayun. na nga I feel like magkakaroon na dapat ng progress eh. Kasi yung kila Nick and Charlie din naman medyo gets na yung latag eh. Oo. Gets na Pero yung nandun pa din sila, 'di ba? andun pa din sila. Oo. Actually, may ganun pa rin naman. So, parang, "Uy, ano na?" Ganun. Merong ganung moments, but Ganun, kaya ako siya exciting. pinanood ng dire-diretso. Kasi, Dire-diretso. oo. Was I really think, meant for that. yun naman. I think yun yung ina-attempt nila na it's meant to be binge watch. Hindi siya yung structure ng mga TV series before na parang may Week setup and after then week yung within the week may maaayos na and then parang cliffhanger sa next. Tama Iba pala. na yung ano. Siya parang How to Oo. Get Away with Murder. 'Di ba? Oo. Mm. Yun naman. But yes, I'm excited na ipagpatuloy yung Heartstopper kasi sobrang love ko yung Si Nick. Sobrang love ko Sobrang love yung ko si Nick. France and yung French. Actually, Nick bias guys. din ako this season. Girl, Parang, ang laki niya Ma'am, talaga. last episode na nga, binigyan na nga siya ng ng hubad moment last episode. Episode 2. Yung diba, tinawagan siya ni kung di ka pa ba naman Nick bias by then. Ang galing niya umarte. Galing niya umarte. But to be fair, lahat sila ma'am. Convincing. Oo. Hindi, pero mas may acting prowess kasi yung story mas may experience naman si pero as far as love teams go, hindi naman niya masyadong buhat-buhat si Hindi. May sarili siyang characterization. Ibahin mo to, hindi to sina. Oo nga. Kaya punta na tayo sa next. Tag mo. I-at mo. Charot. Next natin nagbabagang baklita ang Only Friends episode 2 na yun nga. Alam mo, I don't know if I want to start there. O, ikaw muna. Tawan-tawa ako dyan kasi nga, di ba, parang may confessional sila, ganyan. Tapos parang present na nga ni Bok yung checklist niya. Yung talaga niya, yung subtitles kasi, if you wanna be my lover, get with my friends, yung isip ko. Girl, tapos yun yung una niya na nagulat ako, meron ba talagang ganun na may confessional? Bakit naging Kardashian? Dito lang ba yun, no? In-introduce. Okay, so meron siya dapat. Sana meron na last episode. Oo nga yun nga. Sabi ko, ang disparaging. Disparaging! Ang kasi parang, saan galing to confessional? Ba't naging Kardashian? Naging Drag Race. Sana at least si Bok binigyan nila ng ganon. Si Mew. Kasi episode 1 siya yung nag-narrate eh. Oo, di ba? Oo. Sana nga ginanon na siya. Ayun, na-check naman ni Force yung yung checklist ni Yung dalawa. Oo, yung dalawa sa tatlo. Oo, ano yung pangatlo niya? Wag kang magsisinungaling sa akin. Tapos yung pangalawa kasi inirerespeto siya kasi nga ang tipong lalaki ni Buok. Yung una yung nirerespeto siya, yun yung number 1, pero yun yung pangalawang na-checkan. Yun. Yes. Oo. Dahil cuddle lang ako. Although for me, yun yung ginawa na yun ni Bok, parang ako. I mean, it's okay na meron siyang standard si Mew, pero papunta na siya doon sa kay Bok? Kay Mew, oo, na parang I gotta test people. Parang gano'n. Parang, siya yung mga ako naman parang papunta na siya sa territory. I think I can fix him. Medyo papunta na siya. Siya yung red flag. Hindi. Red flag silang lahat. Red flag silang lahat. Ang pamagat ng show na to ay only red flags. Only red flags. Hindi ako naniniwala na si Force ay red flag pa din until now. Hello! After nung sa banyo thing. Shower? Oo. Sure, hindi na tuloy, but like, girl, you could have stopped it at the door. Oo, wala. He stopped it. He stopped it. Hindi, you could have stopped it at the door. The fact na he stopped it
Hindi. The fact na pumasok si Mew dun sa banyo, kung hindi siya pumasok, tuloy Matutuloy yun. and kung makikita mo sa preview next episode, Mukhang yun na yun. ito na yung... Mukhang tutuloy pa yun. Hindi, I really doubt. Hindi, Flashback yun. mukhang iba blackmail siya, gano'n. Exactly. Oo, pero naniniwala ko lahat sila may red flag. No. Lahat sila. Basta. Lahat sila. Right, Lahat sila, Bill? lahat sila. Tapos, nakahanap Right, ng kakampi. Bill? nahanap na kakampi. Oo. Oo, pero yun, na-red flaggan na ako kay Mew doon. So parang, tama naman na may standard siya, but also it feels like a test. Too much of a test. Magiging test naman yun kung tipong... Actually, the fact na he's not... Ewan ko. Baka kasi ako lang yun eh. The fact na he's not putting out. Putting Feels out like what? a test, right? Oo. Feels like... Yung pagiging virgin niya, feel ko, tinetest lang niya si Force. Bilang alam niya yung reputasyon ni Force. Oo. Kasi parang yun yung iniisip niya, parang, one up ko yung niya, pagiging playboy niya. Tingnan natin kung gaano siya tatagal. Eh, ang sagot, hindi siya tatagal. Apparently not. Oo. So, yun. Tapos, yung kila first sa Kakautang, parang, Mami, kainuman lang gusto ko, 10,000 kagad. Hoy! Ako ko bibigyan. Why not? Let's drink. Come on. Ang ganda kaya. Ako gagawin ko rin yun. I mean, kung ako kay first, naman, papayag talaga ako. Ang ganda ng bahay ni Kautang. Very ano ba yung nila, yung setup ng couple nila. Very Wong Kar-wai. Very Wong Kar-wai sila with the silang dalawa, cigarettes and the alcohol and the music. Ganon. Tapos, kaya pala namatay yung nanay ni Kautong dahil sa alak. Implied, pero inom siya ng inom. Yung red flag ni Kautong. Masyado siya marami yung pera. Charot. Masyado siya mayaman. Hindi. I mean, sobrang siya yung tipong taong walang pake. I can just pay my way through everything. Parang, okay, good for you, I guess. And I think yun yung yun yung magiging problem, I guess, or parang leeway niya na maging hook pa rin kay Bok. Kasi nga binabayaran lang naman niya si First. Although, medyo naguluhan ako sa pag-arte ni Kautang dun sa character niya dito sa episode 2. Kasi medyo lumaylay. Oo, na parang tinatry niya maging maangas. Oo, tapos biglang Oo, yun. Exactly. Diba? Yun yung description. Yung kay ate girl? Hindi. Oo, yun pa. Yun din. Yung nag-start. Basta yung doon nag-start yun na parang naging, akala ko maangas siya, tapos biglang parang naging, ay, uwi muna tayo sa amin. Ba't pa-victim bigla? Ganon. Bigla siyang pa-cute. Pabebe siya ng di oras. Naging tonhon. Chonlati. Diba? Medyo nag-break out of character siya. Actually, agree. Pero sabi ko, yun yung parang disparaging. Hindi mo na. Disparaging word of the day. Word of the day. Kasi diskaril. Kasi it doesn't feel like he backed down dahil kay First eh. Hindi nga dapat eh. Hindi eh. Binayaran niya nga eh. Diba? Tapos nung magmamomol na sila, sabihin ni First, pwede namang libre kung gusto ko. Oh, diba? Parang, gusto mo ba? Ba't biglang ang lambot-lambot ni Kao? Bakit yun eh? Malay mo, ganun yung character niya kapag coming on to someone. Kapag hindi niya kailangan bayaran, okay na siya. Ganun. Hindi na siya maangas. So why not? Malay mo facade yung yung pagiging tough niya dito sa show na to. Pero kasi ever since ganun yung niya yung character niya, yung
Oo, na gano'n. Tapos Diba? towards kay Mew, kay Book din gano'n siya. So parang, ha? Ba't biglang Pagdating kasi kay Mew, nagbago? napaka-protective niya, no, na parang siga-siga. Oo, I guess siga-siga pa rin siya. weird. Oo. Weird lang. Baka Tapos naging ayun ano na yung siya, connection ni ano, ni sorry, go. sorry, Tuloy mo baka, muna yan. hindi, last na, baka yun lang naging, kasi nga vulnerable siya and siguro ganyan siya kapag lonely siya. Kasi nga, di ba, ang setup, parang busy yung mga friends kasi may mga kanya-kanyang jowawers na. Tapos, ganyan. Tapos, ano yung sinasabi mo, Kevin? Yung kay First? yung connection ni First at Connection ni Mark. ni Kay Mark. Mark, oo. Kasi they're moving in together. They're gonna be roommates. Charot. Alam mo, nung episode 1, naawa pa ako kay Mark eh. Pero dito sa episode 2, parang, girl, danger. Get out of there. She's Leave. not. She's not getting out of there. Parang, Sa itsura, the way na tinitingnan niya si niya, Mio. no? Parang, Pag nag-uusap sila. So is it gonna be friends with benefits or FUBU? or FUBU. Parang yun lang yung choice mo, girl. Huwag mo siyang tignan ng ganyan. Ay, nagbigay naman siya ng sagot. O, may choice siya. Kasi Pero gusto niya. sobrang labo nung sagot. Kasi di ba parang ang gusto nila is FUBU, pero pwede pa rin mag-hangout. Yun na nga Wala pag sa friends choices with yun. benefits. Yun Hindi, na nga pag di friends ba? with benefits. May Oo nga. hangout. May hangout, pero FUBU lang din daw talaga sila. Di ba yung sabi ni Neo? Pwede let's be FUBU, parang ganyan. Let's be FUBU, Hindi, pero sabi niya, we let's can be still friends hang with out. benefits. Ay, na sinabi kasi ni Mark, Sinabi ni Mark kasi parang magsisettle siya, hindi pa kasi tayo lumalabas. So, FUBU lang. Tapos sabi niya, hindi. Pwede, sabi we can hang out. Pwede mo tayo, oo. So, parang I think, si Neo na yung nagsabi na, hindi, sige, kung gusto mo ng friends with benefits, maibibigay ko naman yun sa'yo. Oo. But still. It's still Girl, get out. problematic. Alam mo, she's not. That's your sign. Alam mo, yan ang red flag. Red flag talaga parehas. Oh, yeah. Red flag sila parehas. Mga gugustuhin mo magstay sa mga ganong binibigay na sitwasyon sa'yo. Ay, been there, did that. She's learning. Ibigay nyo na. Good for her. Oo. Diba? Get out while you can. Wala kapag kapag lunod ka na kasi sa feelings mo sa tao, wala nang rationality sa mga ganyan. Yeah, and tayo kasi nung sinabi pa lang niya na we've done it so many times, so what are we? Doon pa lang, girl. No, yun na nga. Ikaw yung unang nagtanong, ikaw yung talo. Ikaw yung talo. Oo. Unang nag-invest, talo. Tandaan niyo yan. Yeah, nako. But so far, I'm loving the kalat of it all. Alam mo ako rin. Sobrang na-enjoy ko. Lalo na yung nag-laser tag for sa Sinabo. Oo. Wala si Force lang talaga yung papanoorin mo dito. Si Force ang aking driving force. Dito. Same. Oo. But, although interested ako sa storylines nung iba. And the other mix-ups pa. Alam mo, least interested ako first ako kina Kautong, pero sila yung may pinakamaganda visually. Dito sa episode na to. Like, pinaka artistic. Tumatak sa akin. Yeah, yun din. Kasi I think dahil nga sa pinaka-artistic. Kasi hindi rin naman sila yung may si Neo actually may pinaka-maraming sex scenes. Neo naman lagi. Lagi naman eh. Oh, pero di ba? Tapos parang, ang dating sa akin parang, wala lang. Hindi siya hindi ganun kabigat. Kasi nga ganun naman talaga siya. Yun naman kasi siya. But gets ko yung first sa kay Kautang. Kasi like, the motorcycle and the vintage car, the cigarettes, vinyl, whiskey. They're selling an aesthetic. May aesthetic sila. Meron silang visual language na sinusundan. Tapos anong meron kina-force sa akin na book? Wala, flashback lang. Alam mo, sa tanda kong to, parang hindi ako naniniwala doon sa flashback ni ni Force. Kasi parang yung raw, hindi raw siya makatulog mag-isa. Kasi
Oo, may trauma. trauma from his childhood. I feel ko gagamitin niya yun to justify whatever shit na lalabas sa future episodes. Kunwari, cool off sila ni Bok, tapos meron ng ibang katabing lalaki si parang, trauma nga, di ba? Parang ganun. I don't know. Saka yun pa, feeling ko, kaya din medyo napapayag si Force kay Neo. Kasi yun yung time na, di ba, bumalik muna sila sa pagiging friends. Balik ligaw phase. Balik ligaw phase. So parang friends, wala pang anything. So technically, walang liability. Walang liability si Force kung may mangyari. Kahit next episode. Ewan ko, tingnan natin. Malaman na next episode. I'm not the writer. So we'll see. But yes, medyo ganun nga. May mga ganun ding lalaki actually na dinadaan ka sa technicality. We were on a break, ganun. Let's go Ross Gellar. Right. Hirap yung mga ganyan. People, men. Ayan. Okay, game. Next na tayo. Ang Dangerous Romance, bagong-bago to, episode 1. Alam mo, sobrang perfect description nga tong Mara Clara, but make it baklaan. Alam mo kung bakit? It really is. Bakit? Feel ko, inisip ko kung bakit yun yung una kong naisip eh. And then parang na-realize ko, yung bullying kasi nila, to me, it's so 90s. Sobrang 90s. Physical, tapos sobrang demeaning. Yan yung mga ginawa mo sa classmates mo, no? Nung bata ka. Yes, kaya, ganun kasi ako. As a bully. Ako, yung paiinumin ko, tapos sasapakin ko yun. Pero ganun. Alam mo, meron di ako maintindihan dito. Prostate-to-me. Bakit prostate-to-me? Yung prostate kasi nasa baba. So kaya... Di ba yun yung nakalagay dun sa diba Disney and translation? Ganon ba yun? Parang bend the knee, di ba? Oo. Pero bakit kasi ganun yung translation? Prostate-to-me. Ay? No, meron talagang prostate na word na hindi prostate gland. Kung kunyari, pro-government, pro-state. The word. Yun nga ba yung word? Parang, dilawan yun din yung basa ko eh. Pinalag lang siya. Ha? Bakit mo palalagpasin yung ilang beses niya sinabi yun sa dulo? Yun nga, at sinabi niya, parang, inaantok na ako masyado. No, ang dating lang sa akin, parang bend the knee, parang gano'n. Parang magmano ka sa paa. Oo. Tumawad ka. Sambahin mo ako. Hindi tuwad. Hindi tuwad. Okay. Hindi tuwad ang dating sa akin. Prostate, kasi paharapin diba? ka na niya. Parang sabi ko, prostate? Tama ba yung nito? Tama ba yung translation nito? Pa-check nga. Ibaksak nyo nga. Sinabi yung teacher niya. Yung teacher na sobrang, mabait naman to eh. Mga ganon. Nakakainis. Sobrang cliché nung sobrang cliché na gusto ko lang nila i-build na mainis ka kay Perth. Kay Perth. Sobrang yun lang yung gusto nilang gawin for episode 1. Na establish nila na bully siya, pero alam mo yung bully na cool, yung gano'n. Kasi meron siya mga alagad na mas nakakainis kasi sila yung gumagawa ng crime. Yung gano'n, di ba? Mga henchmen, Totoo kay ganito kay My Gear Your Gown. Di ba silang dalawa din yun? Silang dalawa. In fairness nga rin kay Jao Mapa, medyo ang galing niyang umating galit sa tao nang bubuli sa kanila. Tapos irita ako kay sino yun? Si /JJ? Hindi, yung isa. Si Win Pawin. Si Win Pawin. Isa kay Win Pawin, nakaka-irita yung mukha niya. Actually, sa The Eclipse pa lang. Sa The Eclipse pa lang, iritang-irita na ako dun sa mischievous niyang face. Sobrang mukha siyang epal, no?
Mukha siyang epal. And yung nagagalingan ako kasi yung may gown, parang hindi siya makabasag pinggan, di ba? Oo. Tapos Mm. dito, ang lakas niya mang-asar. Feeling ko yun Oo. talaga yung personality niya. Oo. Siya talaga yung Totoo. mukha niya yung essence ng epal talaga. Parang di ba? Epal na kupal, yung gano'n. Oo. Siyang siya yun. Ang sarap bangasan. Although, di ba yun nga yung ano, I think it's working. Kaya sabi ko, in fairness ito sa Dangerous Romance, parang gusto ko siyang panoorin kasi gusto ko yung character ni Chimon. Yun yung gusto Oo. ko Kasi na yun nga, na smart. Ang galing ni Oo, Chimon na umarte, by the way. Oo, galing niya umarte, no? Hindi Sobrang, umarte. lalo na nung sa car wash, yung sa Yung sa credit card. Diba? Palaban. Palaban ng Gago. ang leading lady. And also There are parang, two types of men in this place. Oo. One who's smart and the one who thinks he's smart. oo, ang galing nun. Ang galing nun. And ang gandang setup dun sa ginawang cliffhanger ng episode na pinapahalik sa kanya sino yung Chubby. yung Si kanyang friend. Frenny. Oo, Si si Chubby. Chubby May. na Chubby May Dizon, Chachara. Hoy! Tapos di ba? Kung tutuusin, medyo ang layo pa nga ni Perth pero biglang Talagang ang galing nung sinugod setup na. niya eh. Oo, Ang galing nung thinking niya, no? Kasi Ang galing ng Actually, thinking ang niya. smart Ang smart nun. Oo, nun. kasi Kasi naka-video lahat, nakikita niya, diba? Sige. Oo, so parang how can I bring down this bully once and for all? Tapos kailangan niya ng evidence or basta parang pababain lang yung status niya as bully. O, diba? Tapos Sobrang ngayon, galing. it's also, kaya nga sabi ko, putang ina, smart na kasi, ngayon, ipopost niyo ba o hindi? Oo, ang galing. Ang galing. Oo. Diba? Kaya siya Actually, yun yung Oh. nagustuhan ko sa character Actually, ni yun Chimon. Yun Ako yung rin. gustuhan ko. Hindi Kasi siya victim eh. hindi siya parang, Yan yung Mara kasi. Ganun yung Mara. sila yung tipong, hindi siya yung tipo, yun siya yung palaban, pero in a very smart way. Hindi in a very physical manner. Oo. Kasi parang napapanood natin kahit sa mga heterosexual na na mga movies or even series, yung nanlalaban yung babae, 'di ba, yung mga he's dating a gangster, yung mga ganun. Sorry, hindi ko napanood yun. Pero yung mga ganun, 'di ba, he's into her, yung mga ganun na parang bakit ba siya ganyan, so may in love yung lalaki o yung mga F4 ganyan, 'di ba? Oo. Tas ang ganda ng latag din ng lahat basta ang ganda ng latag nung pilot kasi nabigyan ng background na kagad si Perth na parang ang bait-bait naman niya sa lola niya. So bakit bakit disparaging? Tsaka mabait yung true. Tsaka mabait yung tatay niya sa kanya. Mabait yung Diba? tatay niya sa kanya pero kasi hindi niya gusto yung mga decision ng dad niya. So parang pagre-rebelde yung ginagawa niya, yung pagiging bully. Oo. Tapos yung naman kay Chimon naman, parang siya yung moral compass nung nila magkakapatid. Kasi kasi 'di ba yung kuya niya parang medyo any basta kumita, which is I think gano'n naman talaga kapag pag wala kang pera di syempre ka na, medyo yung moral compass mo na, wonky na. Disparaging. Pero disparaging na. Tapos yung yung bait kasi ni Chimon nag-e-extend hindi lang sa friends kundi sa family ng friends, which is parang something very Mara sa Mara Clara na 'di ba close yung nanay ni Chubby kay na 'di ba hindi sila parang wala siyang pagkain pero binigyan siya nung nanay. Kasi nga nag-iingat sa canteen. Oo. So yun. Tsaka tinutulungan mag-aral, 'di ba? Yun yung sinasabi, tinutulungan niya mag-aral yung mga anak. Kaya daw sabi ni nanay, turuan mo ito mag-aral kasi sayaw ng sayaw dun sa sayaw alas-alas na madaling araw. Deserve. Ang galing. Actually, ang galing din ang galing din ni
Ano ba pangalan niya? Wag ng Chubby May. Ito si Ray kasi. Ikaw nagbigay ng last name. Ikaw nagbigay ng first name. So, binuudyo na lang, gano'n. Anyway, kay Kuyang Nakasalamin. Yan. Ang galing umorto nyo, lalo na nung sa ticket nyo, parang Blackpink. Grabe Di ba? yun. Blackpink, naka-VIP. Yun talaga Ayun naisip pa. ko. Yun pa, kaya 90s ang dating. Kasi parang, girl, pwede ka naman mag-print pa ng isa pang copy. Oo. Tapos dinala mo pa talaga sa school, no? Para pakita sa friends mo. Gano'n. Gets ko yun, though. Iladalhin mo sa school. Pagyayabang Oo. mo. Oo. Totoo. Pero sa panahon ngayon, pwede ka na mag-print uli. May QR code. Tama-tama nga Dala na sa sabi email mo. ni Chimon dun eh. Diba parang sabi niya, sabi ni naka-glasses. Sabi ni Mr. Dizon. Sabi ni Mr. Wag na! Sabi ni Mr. Dizon, diba? Sabi niya, tara, libre kitang pagkain. Sabi niya, akala ko ba wala ka ng pera? Hindi, meron pang natira. Tapos sabi niya, kunwari ka lang pala mayaman eh. Kasi yung pa pala, di ba, Tiny, na nakuha niya yung pera dahil nga siya, trabaho with the bullies. Oo. Mm-mm. Taon-taon naman din ako na, medyo nabobo din naman siya na nga doon. No? Parang, tinuwik ko naman. Parang, kopyahin mo. Tinuwik mo synonyms. Oo. Kopyahin mo, pero Oo, iba mo lang yung... Masyado. Kasi nga sumasayaw siya hanggang 3:00. Oo. Tapos yun, hindi ko mag-get. Actually, sobrang daming gaslighting dito sa episode na to. Nairita ako. I was gaslit. Kahit hindi ako yung gina-gaslight. Ang daming gaslighting, nakakainis. Kaya feeling ko nga nag-work yung ang tawag dito, narration towards their characters. Kasi nga. Tapos, ito pa pinakita pa na hindi lang bully sila sa kanila, ang tatlo. Sa kanilang dalawa. Sa ibang tao sila din. Sa buong school. Kasi diba yung sapatos? May lumapit out of door. Alam mo, ang galing din ng writing nito. Nakakatawa kasi ang funny nila. Sobrang comedic nila. Hindi niya nagigets. Pero hindi niya sinasadya na maging funny. Ito na naman tayo. Parang yun, ano yun. No, may comedy kasi ginagamitan nila ng may sound effects kasi. Pero siya yung as blatant as alam mo yung pinod natin kay sino to? Yung tawa tayo ng tawa pero patayan. Kin Porsche? Hindi. Ito recent lang. Yung may R-Sky pa nga. Never Let Me Go. Never Let Me Go. Tawa tayo ng tawa. Oo. Yung ending. Medyo ganun siya. Pero hindi naman dapat talaga siya nakakatawa. Pero ang funny niya. Anyway, ganun din to. So parang yung sapatos, tawa ko ng tawa. Kasi, di ba sabi pa niya, ganun ka babalik to? Nasaan yung kaparehas? Tapos bigla mo dumating, can I get my shoes back? Eto na siya. Girl. Wow. Tawang-tawa talaga ako dun. Oh well. Sobrang love ko tong Yeah. Promising. Galing nila. Promising siya. Yeah, in fairness fairness sa GMMTV, mga pinapalabas kaya nila. Ito yung nilagay nila sa Friday at Sabado yung Only Friends. Oo. Ayan, Otto daw yung pangalan ni Mr. Dizon. Otto Dizon. Anyway, abangan na lang natin yung susunod na episode niyan kasi yun nga, medyo maganda yung cliffhanger niya. So, interesting. Mukhang naman. Alam mo, ang galing pala ang galing pala mag-comedy ni Chimon. Ngayon ko lang din na-realize. Alam mo, ang galing niya umarte. Kahit sa niyang
mag-comedy. Doon sa una pa lang, 'di ba, yung ano, nung sinisingil siya ng sinisingil niya ng 150 baht yung ano, ang dami na niya Oo. sinabi. Ito po yung breakdown Kuryente. ng mga Oh, yeah. So tingin mo pa rin ba yung 150 is mahal? Mahal? Oo. Ini-numerate ba naman yung buong kapital ng car wash? Tawa ko. Ay, pero sana na-realize din nila na merong ano, na merong trash folder sa iPhone. Oo Oo. nga. Yung Feeling pinapa-delete ko, yung video. feeling ko Oo. ano nga yun, nandun yun, Feeling ko din. magagamit Yung niya. magagamit He's pa. smart. May isip niya yun. Charot. Pero magle-leak yun kapag na-in love na sa isa't isa. Oo, mga ganun. Oo. Plot twist. Kinilig yung tinggil ng isa. Pero magaling nga si JMTV sa ganyan eh. 'Di ba yung mga ibabalik mo dun sa mga Sa nakaraan. una. Oo. Oo, para syempre close circle moments. Excited ako for episode 2 though kasi parang mabilis yung pace eh. Feeling ko yung episode 2 dun magde-develop yung Feel doon feeling. episode feelings. 2 na siya kukuning tutor. Oo, nasa preview. Diba? Oo, nasa preview. Oo, kukunin niya. Tapos sila lang Ayan. dalawa. Let's find out this Friday kung Mm-mm. anong mangyayari dyan. Okay, ang huli nating nagbabagang baklita para sa linggong ito, ang I Feel You Linger in the Air. Alam mo, sobrang ganda rin ito. Ang ganda din ito. Ang ganda rin. Dahil, Alam mo, okay lang sa akin yung 1 hour. Kasi kung yung step by step, kung ganito siya kalaman and ganito siya ka-interesting na kwento. ang ganda ng, ang ganda I ng wouldn't mind. setup ng lahat kahit na the whole episode, sinungkol lang yung Sinungkol lang. Oo, yung meet cute would happen sa Saan nga ba si Non-Cool? last minute ng episode. Di ba Genius. Bad Genius? Oo. Siya si Bad Genius, si Mr. Bank. Tapos, di ba, sabi ko kanina, parang maraklara si yung Dangerous Romance. Yung arte ni Nongkul sa akin, sobrang galing. Ang dating sa akin, napaka-leading lady. Oo, Korean, as in K-drama leading lady. At ang nasa isip ko nga, parang Catherine Bernardo. Kasi parang, ang Medyo dami din, nang oo. dinaanang genres sa show. Parang merong thriller. Thriller yung una-una, yung panaginip. Tapos, medyo empatica siya doon sa friend niya habang kinakausap niya, 'di ba? Doon sa phone. Tapos nung Friend niya kapatid. Ay kapatid, pwede rin naman both. I'm friends with my siblings. Tapos yung flashback na, by the way, nga VP, ang gandang ang galing nung pag-device ng flashback, no? Oo, ang galing pag-device ng flashback. Kasi may flash talaga na naganap, literal. Diba? Well, yun sa pinto, oo. Pero like, so, ang galing nung pagkaka-thread nung... Oo, ang galing pagkaka-thread. Tapos, di ba, basta ang galing. Ang galing technically, ang galing din. Tapos, kilig na kilig siya nun, di ba? Parang, in love na in love. Tapos, nung umiiyak-iyak siya right after, ang galing-galing din. Gago, sobrang galing niya. As diba, in, parang... genres. Oo, lahat yata ng emosyon dinaanan niya in just one episode. Oo, yun. Tapos, 'di ba, after nung nag-time travel na siya, para siyang yung lost siya, na alam niyo kung ano yung date. Yun lang, nainis lang ako na ang bagal niyang i-figure out yung pagbalik niya in time. Pwede ka namang bobo. Yun nga, I mean, for somebody so smart. Parang medyo Is he smart? He is eh. Arkitekto siya. Charot. Tanga lang siya sa pag-ibig. Pero... well, he's not the only one. True. Pero yun, parang natagalan lang ako doon. Hindi. Well, para ako given na kasi ang gaganda rin ng shots. Sobrang bet na bet ko yung flashback. Tapos yung na-commute siya by way of bangka sa ilog. Pamamangka sa ilog.
Ang galing nun. Sobrang nagandahan ako for some reason. Although medyo cheesy. Although not really. Not as cheesy as sa Laws of Attraction. Pero kasi may anuhan sila ng bulaklak eh. May bunutan ng bulaklak bago mag-meet cute. Is that a Thai thing? Kasi nga meron nga sa Laws of Attraction. By the way, I think yung flower in itself, baka may deeper meaning pa. But diba yung lotus flower is medyo symbolic talaga sa kanila. I don't know, I've seen it in a lot of like cultural stuff. Ito ano ba yung flower na yun? Kalachuchi sa pagita. Sa pagita yun, di ba? Oo, I think. Kalachuchi. Ilang. Bougainvillea. Girl, ang layo na sa... But yeah, sobrang ang ganda. Tas also, yung hint na rin dito sa episode na hindi lang siya parang between two timelines. Oo, no? Kasi kahit si other guy, nandun siya nung present timeline. Oo. From the past. Pero, so parang, oo, I think yung tubig ang melting pot ng timelines. Yun yung connection nila. Oo. So, nung nagdisgrasya siya? Di ba nalunod siya. Tapos may sumagip sa kanya is yung Balbasarado version. Oo. Balbasarado version niya? Siya ba yun? Oo. Hindi. Nung partner niya. Although, guess ko yung sinasabi mo kasi medyo pareha sila ng matay. So, talagang tinignan ko pa eh. Oo. I know, hindi siya. Magkaiba. Oo. But, also, ang ganda ng shots dun sa yung underwater. Kasi ang clear ng lahat. Ganda ng lighting. Tapos yung paglabas niya. Brown yung tubig. Oo. To be fair, kasi sa pool naman nila shoot yun. So, gets naman namin yun, VP. Medyo kailangan. Pero naloka ko dun sa dun sa car crash. Tagang diretso sa labas. Girl, diba? Superman. Oo, parang si ate mo, hindi na nga naka-seatbelt. Talagang yung angulo pa ng paglabas niya. Talagang sakto, perfect, no? Oo. Bago kasi nga siya mabangga, nakagano na siya. Nag-prepare. Girl. Oo. Pero yun, sobrang ang ganda. Hindi ko alam kung paano yung acting tuloy nung isa kasi nga sinungkol lang yun. Wala pa naman siya, sinungkol lang yung laman ng episode 1 eh. Pogi niya, no? Medyo kirat lang isa niyang mata. Pero wala akong pake, ang pogi niya. Yun nga, kasi nga sobrang nakafocus diba kanya. At saka yung kasi sa YouTube, walang sound. Walang music talaga, man. Yung nasa Youku na YouTube page. Kaloka. Kasi may tawag doon, merong I think music rights. So, tinanggal yung background music. Kaya sabi ko, wala ba ko internet? Tapos sabi niya maganda. Pero ba tayo pinapanood? Apparently not. Naman tayo. Kasi may mga moments pa na ganun. Ganun. Sa site ng Youku, nandun yung uncut version. Yun nga yun din yung pinanood ko. Hindi, yung nasa YouTube parang may app, putol. Oo, may app pa kasi yun. May app or website kasi yung Youku. Okay. Nandun yung full. Okay. Oo. Pero, pag napanood mo sa Gagaulala ng buo, with scoring, yan. Doon mo maaano. Hindi lang naman scoring yung difference siguro, no? Kung bakit maganda yung episode for me. Oo. I mean, maganda siya overall. Ganda nung pagkakakwento and everything. Hindi sa Gagaon ko alam. Youku nga. Y-O-U-K-U. Yun nga din yung Hindi Youku. Youku nga. Gusto ko nga.
Anyway, tama na to. Isang oras na tayo. Meron pa tayo mga iba pang nagbabagang mga baklitang Sobrang iba. highly recommended to. So, panoorin niyo yung Panoorin True. nyo. Oo. I feel like there's more to talk about din kapag medyo mas na-explore na natin yung story. Ano Or kapag parehas na yung pinanood natin. Pag parehas na yung pinanood natin, Pag-aligned na. Oo, pag-align din yung discussion. Oo. Anyway, punta muna tayo sa ating mga spills, ganyan. So, sige, dyan ka muna. Balik ako. So, ayan, layag tayo mga friends. Kung napanood nyo na yung mga napanood namin at nag-discuss kami dito, meron kayong mga opinion, violent reactions, punta lang kayo on social media at The Shippers PH on Twitter, Instagram, Facebook, and Threads. Pwede natin pag-usapan yan doon. At Shippers PH naman on TikTok para makita nyo rin yung mga snippets kineso namin. And habang nagre-reconnect si Shipper Kevin, ayan na siya. Babasahin ko na yung sagot sa episode poll natin from last episode. Walang sumagot sa Q&A. Ano ba yung tanong nyo kasi? Yung for the LGBTQIA, did you ever feel the need to come out and why? Wala pang sumasagot. But kasi lahat daw sila straight. Lahat ng listeners natin ay straight. Yes, I believe that. That is the case. But it's okay lang naman if they don't feel comfortable talking about it. That's fine. Pero kasi sa episode yung poll, parang kailangan essay yung sagot eh. Medj. In this essay, I will. Lagi ko doon, yes or no. Yun na lang. Sige. Sasagot, sige. Yan. Pero tinanong naman natin sa episode poll kung anong mas gusto nila, OnlyFriends or OnlyFans. 75% ang nagsabi ng OnlyFriends at 25% lang ang nagsabi ng OnlyFans. Siya yung bumoto sa OnlyFans. Ako talaga yan. Anyway, ayun. So, next na natin ang mga bakitang iba. Shipper Kevin, layag mo na. Ayan, para naman sa mga baklitang iba for today's video, Hidden Agenda Episode 7. Sa wakas, sila na. So, ano na next agenda? Loss of Attraction. Sila. Oo, tama. Dahil nasa Baguio pa din ba sila? Loss of Attraction Episode 5. Lawyer at kuya, lantarang naglalandian at approve kay Lola. Yung mga Lola talaga, no, very supportive. Parang yung sa Marry My Dead Body, di ba? Oo. Ipinakasal pa nga. June and June Episode 5. June, di papayag makipag-date sa may fiancé. Tama din naman. Bakit? Okay. Love Class 2 Episodes 3 and 4. Baklaan here, there, and everywhere. 'Cause you're everywhere to me. And when I close my eyes, it's you I see. My personal Weatherman Episode 2. Artist nagseselos? Oh my gosh. Selos nga ba? Pag-usapan natin yan later. At mailalayag mo kaya, at ang mailalayag mo kaya, yung kisaki? Ganun ba yun? Ano pa na ba yun? Ng Taiwan sa Gaga Ulala, August 22. Ayun. Ano yung kisaki? Hindi ko nakita to. Ano yan, Taiwanese na bago na ang nag-direct at same director ng History. Hindi ko alam kung trap or Crossing the Line or both. Sana naman. Or yung material, parang galing ng, yung nagsulat ay iisa lang, si GT Rain from Taiwan. GT Rain of Taiwan. GT Rain of Taiwan. No, ang Kiseki parang ano naman siya, ganggang violence, ganggang bakla. Ay, nalala mo yung, di ba meron din ganun sa Japan? Yung pinanood din natin, first few episodes. Then, tapos ikaw lang nagtuloy. Hindi kasi baklaan yun. Walang baklaan. Parang lang, parang married my dead body. Straight yung isa. Pero cute nun sa Merry Minded Bunny. Oo, i-unload natin yun. Tsaka red, white, and royal blue, orange. Yeah, ang dami natin i-unload pa. So, in the coming days, siguro. Tsaka glamorous pala. Di pa natin. Hindi pa natin na-unload. Oh my gosh. Girl, ang daming nakapila. Nakapila. Ang daming naka-queue. Oo.
Ayan. Okay, game. Punta na tayo sa ating mga bakitang iba. Starting with Hidden Agenda Episode 7. Alam mo, wala na. Pinapanood ko na lang talaga siya. Kasi, Yun, na-enjoy mo I naman. mean, Embrace it. na-enjoy ko naman siya. Oo. And alam mo, napansin ko pala na narinig tayo ng GMM TV. Bakit? Kasi si ayaw Jung, natin sa kanila. yung bumper in and out nila, Jung Dunk na lagi. Deserve. So, pinapakinggan talaga tayo. Charot. Yun lang yung useful advice ko for their show. For further. Oo. Na actually, yung episode 7 ng Hidden Agenda, medyo nabagalan pa ako ng slight. Pero, nandun papunta na sila doon eh. Parang, di ba nabigyan na ng context yung everything. Tapos parang, may readiness na nga si Dunk dito. Tapos yun, parang, naging persistent lang talaga si Jung. Hanggang, sila na, in the end. Ganon. Wala masyadong remarkable, I think. Sige. Sige. Ewan ko. Actually, bunot ko pa rin talaga dyan is yung yung title. Yun nga kasi parang hindi ko na alam kung ano yung agenda. Tapos, ito pala, nag-start yung episode 1. Nandun sila sa same amusement park kung nasan si Piseng at si Kawi. Oo. So, okay, nag-bonding sila doon. Medyo naiba naman yung experience nila. And then, yun, parang doon sila na-develop more, I'd say, nagwawala. Hindi rin boto sa Hidden Agenda yung aso ng kapitbahay. Tama yan, doggies. Oo. Tapos parang may moment naman si Jung, pinaghubad siya dito. Ganun. Kasi inayos niya yung motor niya. So, pinaghubad na siya last episode. There. More here. Tapos may pagligo pa. Gamit tubig sa safeguard. Tubig mo, isang mineral water lang na ganyan. 1 litro lang. Parang girl, talagang dyan kaya niya yun. Kaya naman. Kinari naman. Support din natin siya dyan sa kanyang pagligo. Tapos yun, naging sila na. And then in fairness naman dun sa pa-eming kiss nila sa bandang dulo ng episode. Kasi hinatid si Dunk sa dorm niya. Tapos nung di sinara na yung pinto, ganyan. Tapos si Jung medyo antay-antay pa konti. Binuksan ulit ni Dunk, tapos hinatak niya pa loob. Tapos medyo tinorid niya. Tapos sabi niya, yan na muna for now. Tapos yun, pinauwi na niya. Ay! Ganon. Sana may supercut sila ng mga ganyan para yung moments na yun. I don't have to sit through all of the parang Dark Wishful Blue thinking Case. lang naman. Oo, kung Parang Dark makikinig Blue, lang parang naman Kiss uli yung series. Kung makikinig lang naman uli ang GMM TV, baka naman. Baka naman. Bigyan ng supercut. Charot. Oo. I mean, it's cute. It's not remarkable in any way. Pero mas nasusustain ko siya, in fairness. Than be my superstar. Oo, na hindi ko pa rin napalood yung episode 6 ulit. Oo. So, alam mo, pwede mo naman kasing Yan nga So mag-alay na tayo ng konting katahimikan para sa ating na maalam na series, ang Be Mine Superstar. Thank you. Okay, next. Ang Laws of Attraction, episode 5 na lantaran na nga yung paglalandian. Alam mo, sobrang crush ko si bar singer. Pangalan niya Maya. Oo, but like, sobrang natutuwa ako kay Lola. Kasi parang yun yung nag-hold back kay kuya. But then yung friends ni lawyer, naman, parang on top of their game, kumbaga. Alam nila kung anong gagawin. So, kinuha na nila si Lola mula doon sa bahay na nasunog tapos naayos agad right after. Tapos yun, nangyari. Tapos yun nga, meron din sila ng flower na napaka cheesy na sobrang, sa inyo nga lang naman manggagaling yung ganon. Yung flower na ginaganon-ganon, tapos nakatingin sa balcony, sa rooftop. Oo. Kasi may nalaglag ng isa, tapos parang maganon-ganon lang yung isa.
Tapos yung isa din, gumaganon-ganon lang. Tapos, Oo, tangina ng lawyer, naglulumandi lang dun sa rooftop. Parang, oo, gumaganon-ganyan lang ng Gapo. flower. Tapos parang, tapos yung flower, hindi man lang siya Naglulumandi. flower. Hindi man siya flower na bukang flower. Parang bud lang siya na Oo. I Napitas. guess, oo, napitas. Basta walang petals talaga. Walang malaking petals. Yung maganda lang siya. tas Bagay talaga siya yun. Maganon yung love language niya. Diba? And our point is, charot. Oo. Pero di ba dito yung sa episode na to yung nalaman na yung assistant pala ni lawyer yung mole all along? Nilatag na nila lahat. Oo. Actually, it kind of came out of nowhere kasi wala naman seeds ng previous episodes. Ngayon lang. Nagkaroon ng seeds na parang, kaya pala nila alam from the previous, kung bakit alam na set up, frame lang yung pagsunog ng bahay, ganyan. Tapos parang, sort of naging teachable moment kay lawyer yun na parang, I'm sure loyal siya sa'yo before, pero dahil you sa did ugali something, mo. na ano siya. Dahil sa Tapos, pera mong ugali. Although gusto ko na yung development ng story dito sa episode 5 para medyo lumarga na talaga siyang tunay kasi nga umandar na lahat nagkaka-developan on na all fronts. Yes, pati yung tapos case. yung kaso umandar na, and then yung paghahanap nila dun sa doll na discover na nila na yun pala yung doggy na may recorder kineso. Oo, recorder nakuha pala. ng Hindi best pala siya. friend. Akala ko may drugs sa loob. Oo, yung pala may Pala recorder. record. So, saka yung side couple natin, yung si spoiled brat at ang bodyguard. Na, alam mo, iba yung tingin kasi ni bodyguard talaga. Oo, malagkit na may pagmamahal, pero malagkit. Oo. Tapos, na-excite ako dun sa preview kasi parang magtatanan na silang dalawa. Here we go. Pero episode 6 na by next week, parang dapat lang. Meron pa ang cute ni Lola nga kasi parang, nandyan na ba gising na ba yung apo ko? Ganyan. Tapos parang sabi niya, doon pa ata sa taas. Di sige. Napagod yun kagabi, Oo. Contentedora. Si Lola. I love Lola. Talaga. Siya yung parang mentor. Well, yes. And parang nagpupukpok kay Kuya, kay Kuya Karate. Na may something. Oo, kaya ako. Kaya di pa siya ilalaglag. Ako din, game na game ako sa kanya kasi so far so good naman yung progress. Okay. Right? Okay. Calm down, VP. Sorry. Na-excite lang ako. But kasi, yes. I mean, I had my doubts, right? But so far so good. Na. Oo. So in fairness nga, sa lineup din natin this week, sobrang daming maganda. Gumanda. Good progress. Tama naman. Okay. Go next. Junjun. Nila Junjun. Ben and Ben. Na-confused talaga ako sa episode na to. Alam mo, na-confuse nga ako. Diba? Ang kasi confusing parang naiba yung mukha ng model. Bakit ganun? Oo. Kasi nag-flashback. Nag-flashback. Yun ba yun? Flashback ba yun yung model? Kaya flashback yun. Yung shoot. Saan nag-cameo yung si Peter Hart. Oo. Idol pa siya noon. Diba, hindi ko rin na-realize na flashback yun until pinoint out ni Shipper Rai sa GC. Ako hindi ko na-realize until sabihin niya now. Diba? Hindi kasi ganda nung transition. Wala rin kasing Cargen na flashback. Oo. Flashback diba? nito. 5 years before. Gano'n. Gaga flashback. Oo, diba? Or yung 8 hours ago. Yung sa SpongeBob. Actually, 3 days later. Lang ng gano'n. Ano ba naging clue ko? Naging clue ko yung outfit ni June. Oo nga. Kasi gaya ni Pipi. Isa pa.
Hindi ko kaya yung Rufame. Isa pa. Hindi, sige. Gawin mo kasi nga, nag-Rufame kami kanina, tapos ikaw hindi. Okay. Tapos ngayon, Ano this is yun your nga? moment. Chipper. 12 hours later. So, Sorry. no, so yun. Yung naka-idol na damit kasi si June, tapos parang yun nga. Yun nga, Baguhan. alam mo, hindi ko na-gets na yun yung time na idol siya. Akala ko, like, nag-shoot na sila as a company, tapos Same. nautusan lang talaga siya as an intern. Oo. Diba? Same. Akala ko Kailangan lang shoot talaga na ng yun card. nila. Kasi parang nga siyang kasi nga, hindi pa siya nagde-debut ata nun. Basta intern din siya sa pagiging idol. Parang ganon. Trainee pa ata. Or pa-debut pa lang. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang Pa-debut pa process. lang or something. Basta early idol days niya, gano'n. Tapos, nandun din kasi si manager na parang manager naman ni idol nung flashback. Tapos by the end of the episode, ini-imply na iniwan nung dalawa si idol kasi sinundan ni manager si June paalis dun sa industriya. Oo. But also, parang ang dating din sa akin, feel ko parang gusto ni idol both. Gusto ni Kuya Idol model both si manager and si June. Yun yung hindi ko nga magets eh. Hindi ko rin magets. Kasi nga. parang naman sa bandang dulo, parang iiwan mo ba ako? Kasi tapos tawag din niya doon sa manager. Yung, di ba? Yung. Oo. Tapos nung meet cute nila ni Idol, ni June, parang yung na yung tawag niya, pero parang curious siya doon sa isa. Tapos parang, so ang ginawa ni manager, binakod niya and then tinago niya. Kasi di ba tinawagan siya, kinausap din siya sa present time. Sinabi parang, kaya mo pala siya tinatago. Ay, parang gano'n. Parang bakit mo siya tinatago sa akin? Parang gano'n. Kasi nalaman niya na nandun din sa company nag-work. Tapos yun. Tapos, itong si Boss June, naisip niyang way to be with intern or parang ibakod niya for himself. Ipag-overtime siya. Bigyan na marami pang work. Bigyan ng trabaho. Nakakaloka yun. Parang, di ba may ugali? Kinaka-block niyo ako eto sa'yo. Tika ngayon. Nag-consult pa siya, di ba? Nag-consult pa siya dun sa isa pang employee na pag ito ba, madali lang ba to gawin? Sabi niya, sir, yes, madali lang yan gawin. It's simple, pero it's tedious. Gusto bang pagawa sa intern? Sabay, yes! Bastos. Yun nga, kasi feeling ko kaya di ko rin talaga na-gets yung episode because sana man lang ginawa sepia yung or medyo may something, may film kinesa. Cargen nga. O kaya ano uli yun, VP? Ano yung idadagdag? Ano yung idadagdag dapat? Yung film kinesa parang boys 3 hours 3 days ago. Ayun pa yung masama kasi first and last scene, di ba? Parehas flashback. So dapat inayos yan. So parang tsaka kasi yun yung agad yung pagpasok ng first episode, pagpasok agad ng episode, yun yung sumalpak eh. Sana man lang, di ba, parang merong yung picture niya, tapos biglang, di ba, usually flashback kasi may flash. Oo. Tama nga naman. Pag may flashback, dapat may flash. 3 days ago. Di ba? Yung gano'n. But, tapos, yung relasyon nila, Fico parang ganun pa rin. Nagpe-play pa rin with American and Korean style. Kasi parang ang dating kay June, parang ganyan ba sa Amerika na kapag engage ka na, nakipaglandian ka pa. Rin ako. Pero sobrang cute kasi ni Boss June. My God. Ni Boss June. Ang cute niya nung hinagis sa kanya yung damit niya. Naka-paper bag. Oo. Kaya, kasi sabi niya, walang laman. Oo. Kaya game pa rin ako dito. Anyway, wala masyadong nangyari. Wala nga. Flashback lang. na hindi pa alam. Oo. Next. Okay, next. Love Class 2, episodes 3 and 4. Trinay ko siyang simulan. Hindi ko masakyan. So, wala pa ako dito sa 3 and 4.
Sinong hindi mo masakyan? Sila lahat. Hmm? Charot. Ako kaya ko sinasakyan lahat. Kasi Ay. nasusubaybayan ko yung stories. Ah. Medyo ang ano lang kasi, I think yun yung style nung show na mayroon kang kilig portion and then meron kang deep, dark, emedu na nangyayari na sabay. Pero dito sa episodes 3 and 4, sobrang na-appreciate ko na yung chemistry nung mag-best friend. Pati yung medyo away-away pa yung yung isa pang couple, yung prof and then yung student. Kasi yung student, niregaluhan niya ng underwear yung prof na rainbow to Ay? to thank him or something. Oo, tapos parang nainsulto siya. Tapos parang basta yun yung nila, yun yung dynamic nila, parang nasusungit-sungit si prof sa kanya. Tapos parang something about speaking formally, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos parang threatened siya na niyaya uminom. Pero game naman siya. So, doon natapos yung nila, yung emehan nila na nag-date sila, nag-inuman sila. Tapos yung mag-best friend, parang nag-live-in sila kasi dinisown na yung dinisown na si Kuya Borta. Kasi nga nag-quit siya sa job niya. Tapos nakakatawa yung nakakatawa kung paano siya dinisown ng parents niya. Nag-shoot sila ng video. Tapos parang tuwan-tuwa sila. Dahil nag-quit ka, disown ka na namin. Parang gano'n. Very, Sila pa yun. Oo, Kaya very nga. cheerful very cheerful, in a very cheerful manner. Sobrang weird ba, like sige, comedy ganyan. Tapos yung tutor saka yung yung tutor, ano yung tawag dun sa tinuturuan? Tuty? Chuty. Tutti fruity. Tutti fruity, oo. Well, fruity siya kasi bakla siya. Student. Tutti fruity. Tutti fruity. Tapos, medyo nagkaka-developan sila thanks dun sa activities na inaano ng love class. Tapos parang may rumors na nga kasi about dun sa nangyari sa rooftop, ganyan. Tapos parang tinanong, tapos dun sila nag-date sa rooftop. Tapos parang tinanong ni tutor, parang, hindi ka ba na-bother na dito kita na baka tulak kita? Hoy? Ganun kasi nga ganun yung rumors about him. Sabi niya, rumors lang naman yun. Tama naman. Oo. May point. Tapos, oo. Yun lang. Yung mga nangyari. Medyo kakadevelop na yun. Tapos, doon pa pala sa mag-best friend, medyo nagalit yung yung isa na barista kasi gumagante si best friend sa manager niya kasi manager niya medyo bully. Tapos parang nung nalasing siya, basta daming nangyari. Tapos basta ang cute nila. Tapos by the end of the episode, tinalikan niya habang natutulog yung isa. Not in a rapey way. How else could I put that? Hinalikan niya kasi inaalagaan, tapos parang ilasing, tapos nakatulog na. So parang doon lang niya pinakita na hindi niya masabi na gusto niya yung best friend niya. So dinaan na lang niya sa peck lang naman sa lips, pero tulog. Tapos yun, walk out na siya. Tapos yun, medyo mas gusto ko yung Only Friends kesa dito. Since pala silang 6 na guys. But we'll see sa next episode kung medyo progress. Magkalat. Charot. Oo, magkalat. Kasi may nakita na akong videos sa Twitter ulit. Suki ka na spoiler, no? Oo, tumutumbad lang sa akin talaga. It's my feed talaga. Kilala ako ng ng Twitter bilang bakla. Good for you. So, yun. Okay, next. Next. Last natin na baklitang ibang My Personal Weatherman, episode 2. Na, may silusan? Oo, kasi parang anong nangyari dito, 'di ba si Weatherman, naging naging main anchor na siya. And so late na siya lagi umuuwi. And kasi nga 'di ba naalala niyo din yung previous episode na hindi nila gagawin yung yung act of loving. Act of loving. Kasi, Loving? Oo, kasi before Sunny Day, tama ba? Lagi yun, doon lang nila gagawin. Yun yung deal, Oo, yung deal. Tapos, parang sobrang late na lagi umuwi ni Weatherman.
hindi na rin siya nagpe-prepare Actually, nakakalimutan nga niya, na hindi na siya nagpe-prepare ng Oo. meal kasi usually nagpe-prepare pa siya ng meal. Tapos, for some reason, dahil nga sobrang tagal na sobrang late umuwi ni Weatherman, nami-miss niya yung Nami-miss niya? feeling na nandoon si Weatherman, na Oo. inuutos-utusan siya. Ganyan, nado-drawing niya sa manga niya yung May si long may May parang longing 'no, hindi longing. na nga sila nagsyashatutan kasi nga walang sunny day and hindi pa Oo. niya nakakasama. Hindi pa niya So nakakasama. Tapos Oo. So, parang dun na-Stockholm tumambad syndrome na siya. Oo, Yes. I think so. Kasi parang nagkaroon ng confrontation, na-realize niya sa feelings niya na parang, "Teka lang, nung nag-usap sila na parang, ayoko na ginagawa mo na" kasi umuwi si Weatherman one night, tapos Na puro maaga. tissue na Na maaga. maaga, oo. Puro tissue dun sa baba, tapos Oo. naka-brief lang siya. Oo, So, implying implying na nag-jabol siya. Oo, and then Usual. lasing na Oo. rin siya ta's parang nung kinakausap siya ni Weatherman, sabi niya, kasi kailangan ma-L ka habang nagdo-drawing. O something ginawa niyang excuse na it's for his drawing. Para makaano siya maka-work siya sa manga niya. Mm. Oo. Kasi parang 'di ba gusto niya maging ang goal na lang daw niya is maging manga erotica artist, ganyan. So, kaya niya daw ginawa yun. Pero parang, yun nga, because of the longing, kaya niya nagawa, and then na-confront niya nga si Weatherman na parang, "Ayoko yung ginagawa mo sa'kin na kung kailan mo lang gusto." Gusto, oo. Oo, and you're treating me as a slave, ganyan. Mm. Tapos parang, eto yung super gaslighting. Irita ako dito kay Weatherman. Kasi parang sinasabi niya, parang dun sa actions, hindi niya sinabi pero the way that the body movement ni Weatherman kay artist is, "Hindi, gusto kita. Gusto ko talaga sa'yo." Parang ganun yung 'Di parang demeanor niya, na oo, parang, parang papunta na dun, so gusto mo palang so gawin. gusto mo Kasi palang gawin. 'Di ba Oo. papasok kami ng kwarto una sa labas nung napansin yung tissue parang, bakit hindi mo na ako hinintay? Parang gano'n, 'di ba? Parang Oo. ba't nauna Tapos ka na, ganyan. yun na nga, 'di ba, parang sinasabi nga niya na sabi ni artist na, "Ayoko yung ginagawa mo sa'kin, ganyan, ganyan." Mm. So gusto mo pala, yung gusto mo pala na Oo, gustuhin kita na parang ganyan. Pero parang oo. sinasabi niya, "Hindi mo ba pa rin ba nage-gets na technically in hindsight, gusto naman talaga kita." Gano'n. Pero ginagawa lang siyang slave. Medyo gaslighting nga yun, pero Gaslighting. yung naano kasi, yung flashback, well, Oo. oo nga. Hindi kasi klaro na proposal na pala yun, ginawa niya. Yung Mm. contract was more of a proposal. So, dapat Proposal. engage na sila in a way, parang gano'n. Tapos, Oo. ang not as gaslighty, pero nakalimutan daw ni artist kung bakit nag-decide si Weatherman na sunny lang nila gagawin. Mm. Kasi Sinabi ni artist, kapag 'pag nag-aanuhan sila, shushuntutan sila, kailangan nilang makalat. labanan yung sheets. Oo. Kailangan labanan yung sheets. Tapos kung rainy the following day, hindi hindi niya masasampay, hindi matutuyo agad yung Mm. bedsheet. So, ba't hindi bumili ng bagong bedsheet, 'di ba? Dryer or bumili Oo, ng bagong hindi, dryer. yun yung 'di ba? 'Di ba yun yung naging niya, parang kailangan Resolution niya. oo, yun yung naging solution niya, bumili ng dryer. But also, kasi in-imply dun sa first part nung episode, nakasampay nga lahat ng mga labahan Oo, sa yun loob pala. ng bahay, Oo. oo. So yun pala yun. Kaya saan nila ginagawa, para malabhan kaagad na Mabilad sheet, yung Oo, mabilad, na oo. na it goes to show na, "I care about you," sabi pa niya sabi pa ni Weatherman. Parang, girl, No. sobrang gaslighty na parang, Oo. "Don't you think I don't think I'm a thoughtful guy?" Gano'n pa nga siya, 'di ba sabi Oo, niya? sure. oo. Sure. My Get God. swear.
Anyway, Eto na it's naman tayo sa crazy. mga problematic na. Yan ang red flag. Diyos ko. Oo, Diyos ko, ang Japanese. dami na namang... Pero Ay, excited. Pero na-curious ako intrigue pa rin ako sa episode 3. Kung saan. Kasi ganun lang siya eh. Di ba Mm. ito lang, ito yung storya. Hindi na ako lalabas din ng ibang setting. Oo. Oo Yun na nga. yun. Tapos Oo. iba yung bahay din naman ni Weatherman, parang napaka-dull, na napaka-dark, na napaka... Exactly. Anyway. Yan. Anyway. So, Okay na ako doon. Oo. yeah. Yan ang ating mga nagbabagang baklita at baklitang iba para sa linggong ito. Napakahaba na naman ng episode natin. Padami ng padami kasi pinapanood natin. Pansin nyo? Hindi nababawasan. Hindi Napapalitan, hindi Papalitan. nababawasan. Oo, kasi parang ilan to? 10 yung kinover natin this week alone. Deserve. Oo. At naglubog na tayo Wala ng isa niyan, ha? Wala na akong space doon sa ano. Sa Notion. Hindi, saka doon sa art card ng episode. Palit na palit yung font. Guys. So mag-iiba na tayo ng style for next year. Baka notes. Dami. Oo. Naka-notes Naka na. notes Tapos apology na lang siya. Okay. Anyway, yan ang ating mga nagbabagang baklita at baklitang iba para sa linggong ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo, don't forget to follow us or subscribe to us on Spotify and on YouTube and click the bell icon para every week kayong notified of every new episode. And yan, check out nyo rin yung iba pang mga podcasts kasama namin sa The Bunk Collective at The Bunk PH on Twitter, Instagram, Facebook, Threads, and TikTok. Yan, para hindi lang kami yung pinapakinggan nyo kahit medyo time-consuming kami pakinggan. Kaya True. thank you so much sa mga nakikinig dyan. Ayan. So, Thank you. Thank you po. marami pong salamat. Kaya, Maraming bago salamat. natin isara ang episode na to, shippers, dun sa dami ng choices natin, sinong inyong ship of the week? Timer Ay, oo starts nga, no? now. Ako, si Ford, Ano na? Ito pa, bago sorry. pumasok si Neo. Si Force, ako, saka si Neo, siguro, later on. Ay. Sige. Tama siya. Ako si Chimon, tsaka si Perth. Actually. Oo. Ikaw. I'm up for it. Ako sa si Mark na lang. Kasi kawawa eh. Charot. Hindi lang fubo pag ikaw, be. Sure. Anyway, maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. We hope to hear you and see you again on the next one. Naglolo ko yung music namin, hindi ko alam bakit. Bagal siya bumibilis. So, bahala na. Okay siya. Sa akin, hindi siya okay. The problem is you. I'm the problem. Anyway, ayan. Thank you. We'll hear you and see you again on the next one. Ako si Shipper VP, ang inyong gout-litang ina. Ako si Super Kev, ang iyong cyclistang ina. Ako si Shipper, ayun yung baklitang ina. Paalam. Paalam. Shippers. Go, go, go. Go. Yes. Sail away, sail away.